lalong lumipis yung bangkok ng face, kumapal daw yung labi. Parang mas maganda siya nung mas simple siya. Siyempre, diba? Kasi ngayon, ganyan ang itsura niya, parang nagtataka lahat. Meron isang netizen na nagsinabi na, uy, pina-follow ni Mami Min si Mayor Art. Days later, bigla may sumagot. Naka-unfollow. Parang birthday something, may nag-prepare yung family ni Catherine. Hindi sumagot si Catherine. Talagang kumita ang My Love Will Make You Disappear through black screen talaga. Dahil hindi naman endorser ng napkin si Paolo, alisin nyo si Paolo doon sa movie. Wala sa namin mga Marites. It's Monday and we're live. Wala na ako naririnig. Kaya pala. Kaya na po Monday kasi ngayon. Maraming rally, maraming proklamasyon, maraming traffic. Sinisimo pa yun. Sinisimo pa yun. Mga mamaya pati yung earthquake isisimo dyan. Diba? Sa Thailand. Anyway mga Marites, ito na ang pong Pop4. It's Monday. Bagong chikan. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Uy! Yung PhD, Rose Garcia! Ano ginaganon ano? Tinatawag ako. Ano ba nangyayari? Ikaw na, Mr. Fu. Nakamute ka kasi. Wala naman akong ginagalaw eh. So mga welcome to Marites University! Kasi ba't nawawala yung mga thumbnail kasi? Hindi, tsaka kanina ko pa sinasabi na walang prompter ito. But anyway, kanina ko pa yung sinasabi sa inyo. So but anyway, ang daming nawawala. May nawawala rito yung ano. Pero ayan o! Ang daming nawawala! Ayan o, nalaglag yata. Ito na. Yan. Baka naman bigla na mawala. But anyway, may prompter dito. Alam naman dito ako tumingin. Ito ang camera ko, di ba? Hindi naman ako newbie. Okay? Dahil award winner. Hindi newbie. Grabe. Ko na dito. Yung camera ko. Ay, magaling siya eh. Salamat po kami sa ating mga kamarites dyan. Kung hindi pa rin po kayo naka-follow, naka-share sa ating YouTube channel, ay mag-share, mag-like na po kayo sa MU Entertainment Channel para hindi po tayo mahuli sa ating weekly episodes at syempre sa iba pa natin mga showbiz-related content. Ang galing! Memoryado! Nice mo talaga. Kasi hindi ko talaga babasahin ng paghilid. Anyway, mga desimulan na po natin ang isang linggong Chismis! Chismisan na agad! Oo, tuloy-tuloy natin. Habang si Tetay, nagpakulay agad. Uy, bumabalik. Welcome back, Tetay! Ito, motorcade ni Yorme sa Maynila natigil dahil sa kapal ng tao. Taray. Ang kakapal ng mga tao na yan? Samantalang sabay-sabay yan, ha? Hinarang kasi hindi niya pinagsabi. Nung Sabado, meron siya, nung Linggo, tapos hinarang doon, natigil lang. Siyempre, pag alam may dire-diretso pa yan, yung motorcade, di ba? Ang taray! Oo, punong-puno. Punong-puno yan, mga kamarites. At bakit kulay pink? Yan, di ba? Kaya, ngayon naman po, pero inaayos rin yan at nakapunta na rin sila sa ibang distrito. Ngayong araw po to, kanina, simula alas 6 ng gabi, nasa Sampaloc po sila. Ayan po, may nagaganap na rally ngayon sa Sampaloc. Ngayon, kanina pa nagsimula mga alas 6, na traffic na. Nag-iba kami ng daan kasi yung main road na dinadaanan namin, traffic yung papunta ron. Updated ka ha? Oo, kasi nga kaninang hapon palis kami. So, syempre, taga Manila ako, I should know. Tsaka sa balita ko, sa District 4 daw pumunta. Sa distrito nila yun. Yes. Bakit ayaw mo? Hindi naman, siyempre natutuwa doon sa amin sa District 4. Marami kong kilaan chairman na diyan pa rin kay Yorme. Diba? Okay, so ikaw sure na?
Oo, namin yun. Di ba sinabi ko nga? Parang kasi nagdududa ka pa. Confirm lang namin. Up to now. Ay, ikaw na. Baka mamaya, hindi na siya pwede mag-guess, no? Hindi na. Hindi na. Di kahit dito, hindi na? Political Hindi lang na. na lang. Mga rally sa ano na lang. Mga issues lang. O di pag-usapan natin sa political. Hindi siya pwede mag-guess na, di ba? Appearance, hindi na pwede. Entertainment, hindi na. Hindi na. Di ba politika nga tayo? Grabe, Yorme, tanda mo yan, ha? Talaga tanda mo yan, ha? Hindi ka nag-guess na, ha? Mag-guess ka sa amin kapag mayor ka na talaga. Mayor ka ulit. Yeah. Mayor ka ulit. Okay, good luck, Yorme. Tsaka sa ticket mo. Eto, another yung maingay. Ito si Vic Soto, pinakilalang presidente ng Pilipinas. Ang susunod na presidente ng Pilipinas, ang anak niya si Vico Soto. Pinakilala ni Vic mismo. Eto na. Hindi pa susunod, ha? Matagal pa. Pero sinabi niya ang susunod. Actually, may future. In the future. But anyway, kasi syempre, bilang ito na nga, nagsisimula ng mga kampanya, syempre, suportado si Mayor Vico ng kanyang ama na si Vic Soto at ng kanyang ina na si Miss Connie Reyes. So, sa isang okasyon yan, dyan. May rally rin. May rally din sila, parang proclamation rally siguro yan. Syempre, ipapakilala na si Mayor, ganyan. Ang spiel ni Bossing, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Yun talaga. At may pinagmanahan daw. Manang-mana daw sa kanyang ina. Sabi ni Bossing. Ganun siya. Ganun siya. Yung video niya, Tapos, siyempre, parang awkward alam niyo naman si parang Vico. si Mayor Vico may pagka-shy type, so parang medyo siya awkward. Tapos parang may sinabi siya na wag niyo nang pansinin yung sinabi ng tatay niya. Parang gano'n. Actually, gano'n siya dati lagi. Nahiya siya na sinabi ni Bossing na siya ang future president. Kasi natatanda ko yan. Naalala ko lang, ma-share ko lang yung experience ko. Noong nakita natin siya nung opening or yung inauguration ng Metro Manila Development MMDA Auditorium. Diba nandun siya? Tapos biniro ko, sabi ko, Mr. President. my future president, sabi ko, we're waiting for you, president. Ang sagot. Sabi niya, uy, walang ganun. Ganun siya. Siya nga yun, totoong ganun diba? siya. Ganun nga siya. So anyway. Kahit nga love life niya, pag ginaganyan siya, no? Oo, wala. Ayaw rin niya. So, wala na. Siyempre, naintindihan naman natin si Bossing bilang tatay siya at proud siya sa kanyang anak. Kaya kahit anong sabihin niya, susunod na sugo ng universe. Pero tatay yun eh. Bago din kay Bossing yan na nagsalita siya about being future president si Vico. Kasi dati noon, pag natatanong siya tungkol dyan, syempre, medyo hindi pa siya ganun kakumital, di ba? Pagdating sa bagay na yan. Pero ngayon, parang siguro dahil nakikita na niya yung needs. At saka nakikita naman yung performance ng anak niya. Yes. Kaya ako kanina tagtanong, talaga sinabi ni Bossing yan. Oo, sinabi. Pinanood ko yung video. So nakatawa lang ko. Alam niyo na kung kanino nagmana. Siyempre, akala mo sa kanya pa sinabi niya. Sa kanyang ina. Tapos tinuro si Miss Connie. Ang ganda nila, yung parenting nila ni Connie. Kay Vico, di ba? At rally na rin na pinag-uusapan. Rally na, ito na naman. Ito po It's a rally episode. Nalaman ko to sa kaibigan ko si Joel Roslin. Si Maine Mendoza sumampa na rin sa States Rally ni Arjo Atayde. Kaibigan mo si Roslyn? Ha? Si Roslyn? Yung manager ni Jose Wally. Kala ko yung Roslyn na Roslyn. Yung controversial. Ayan po kasi, di ba, na-report mo yan nung State of the State of the hindi nakasipot si Maine. District address. State address. Hindi nakasipot si Maine. Due to previous commitment. Kasi ito na nga, nung isang araw, kanina ko lang nakusap si Roslyn. Si Roslyn, hindi Roslyn. Ayun na nga. Una muna amayaw kasi hindi talaga siya gusto nila sa backstage lang daw siya. Kasi Jose Wally. So parang, halika na. Well, nakisayaw-sayaw na rin siya. Pero sinabihan din siya ni Sylvia, yung kanyang Sanchez. Sylvia Sanchez, yung kanyang biyanan na babae. Asawa ka tama naman ba? Ni Arjo. You have to embrace. Kumaga, hindi, nung dalaga ka pa, pwede pa, di ba? Pero ngayon, asawa ka na. Siyempre, gusto naman makita ng mga tao, supporta mo sa asawa niya. Kaya medyo, ayun na, kasi talagang
Dati hindi man yan eh. Lalo Walang appearance talaga. Walang appearance yan. Suporta lang. Parang naman, kasi maiintriga kasi kung hindi siya magpapakita or what. Ay, diba? hindi naman siya ordinaryong artista. Correct. Kasi mas starlet na, lumalabas, masama. At saka tama, Mrs. Atay din na siya. At saka Mrs. siya eh. Parang napaka-weird naman na hindi siya sumama. Di ba? Na kahit masabihin mong hindi niya bawa turf yung politika dahil artista siya. Pero the mere fact na mag-asawa sila, dapat suportado, di ba? Lalabas at papakita ka talaga. Na ginawa naman niya. Saka naku, main, dapat ka mag-show up. Matakot ka, baka mamaya iba mag-show up dyan. Ay! Bakit meron ba? Joke lang. Hindi ko sabihin, di ba? Kasi May iba ba? Parang may laman naman yung iba mag-show up. Being the first lady and the wife. Ano yan kapag nag-asawa ka talaga ng politiko, parang yan, part of the package. Ayan. You really have to show up. Speaking of package, Eto po mga Marites. political rally din yan. Yan si Pressman, bagong ritoke. Napansin nga po yan ng mga kapwa-orago nating kababayan natin yan sa Bicol. Kasi alam naman natin, nagrari-lari na rin. Sabi na, bakit nag-ibang itsura ni ano? Sa rally din nakipansin. Yan. Sabi niya, yung kilay, lalong lumipis yung bundok ng fest, kumapal daw yung labi. Kasi may before and after na pinagkumpara na parang mas maganda siya nung mas simple siya. Siyempre, diba? Asyasi ngayon, ganyan ang itsura niya, parang nagtataka lahat. Iba ba? Ang tingin ko ang nag-iba. Ayan Yung lips definitely, meron pouch. Tsaka yung mata, para nalagyan ng talukap. Yung kilay daw Para may talukap. Tingnan natin. Ano ba? May talukap? O makeup lang? Para pati magkaibang kulay ng mata. Charot! So anyway, yun nga pinag-uusapan. Tingnan natin yung itsura. Diba? Maganda naman na kasi si Yasi. Pero maganda naman si Yasi. Dati. Nung siya. Maganda na talaga siya, Pero mas diba? maganda naman na talaga siya. May talukap naman dahil. Meron talukap naman. Diba ilong? Yung ilong, ano ba? At Pero bakit kailangan niya pabago? Sorry. Lahat na lang talaga inisa-isa ng mga netizen. Kasi, syempre nga, napapansin, bakit pa kailangan? Dininay niya yan, nabasa ko. Talaga? Yeah, dininay niya. Akin wala daw siyang pinabago sa face niya. Ayan. Yan lang napansin lang ng mga Hindi ko alam kung yan ay before o yan yung after. Ito yung before o ito yung after. Ito yung Alam mo, after may na. kahawig to siya ngayon eh. Oo. Iba yung nose niya dito, just sa nose niya dyan. Yun So, mas nga maganda yung nose niya dati. Pareho lang maganda. Kasi before, ang sweet-sweet ng itsura niya, no? Parang sweet lang Oo, siya. ngayon no? medyo Pag-smile. parang mature. Actually, parang kamukha niya si Diana Meneses dyan. Hindi iba, hindi ko Hindi, dito sa monitor. So, sabi nga ni PhD, dininay na daw po. Pero syempre, yung mga nakalapit sa kanya siguro, nakakamayan siya or what, yun ang napansin. may Yun talaga ang nabago pinansin na nabago daw sa kanya. O, yun Yung na. eyes niya ba? Yung eyes ang hindi, lumaba yung lashes. Pero madali naman yun eh. Pwede kang Bakit na pinalagay? Bakit parang magkaiba pati kulay ng mata? Ano ba yan? Hindi. Sa eyes, wala. Malaman Hindi naman, naka-contact pareho lens lang naman. yan. Sa ilong niya, kung titingnan mo to, para talagang May nabago. Pero hindi ba ang pwedeng malaking make-up tanong lang? sa akin, ba't kailangan pabago pa tong ilong niya? Marami kasing hindi nakukontento Pero at least nakita nyo naman. Kahit hindi pa sila mag-asawa nung Hindi, dyan medyo politikong pareho. boyfriend niya, full support na siya. Luigi ba yan yata? Yes. Parang sa mata nga may nabago. Ako sa mata yun naman. Wag na natin basta yun na. Pero problema talaga natin. Sabi naman na, dininay naman daw. Dininay niya. Nabasa ko kanina lang hindi ko nabasa yung buong pero medyo nadaanan ko na itinanggi niya na siya ay nagparitoke. Wala daw siyang pinabago sa kanyang mukha. Hindi naman siya si RC Munoz na inamin My God. Diretso talaga. Pero yung kay RC Munoz, parang 100 years later. Aminin mo. Pero alam niyo, baka naman sa makeup lang din. Minsan kasi depende sa nagme-makeup ngayon na nababago yung looks mo. Pero nakakaloka kasi napansin yan doon sa rally din. Ang init-init, tapos ganyan, parang naka-fully made up ka and everything. Pero ano yun? Tingnan natin sa susunod na mga... Baka sa makeup na. Di ba yung lagi yung sinasabi ni Miss Regine, pag makeup lang daw yung... Lalo na iba-iba si Regine pag walang makeup. Hindi, pero pag nag-makeup daw yun doon, para akala nagpaparitoke siya kasi nga dahil sa makeup. Nakita mo na ba siya nang walang makeup? Oo. Ngayon, lagi siya nagbablog na walang makeup. Diba? Pag nag-ano sila ni Ogie, Ay, si Chris, nakita nyo na rin ba na walang makeup? Chris, Aquino. Lalo na ngayon, di ba? Anyway. Si Junardo ba nakita mo nang walang makeup? Hindi pa. Pero masaya ako kay Martin B. Nagbigay ng 100. Pwede sa hindi ko pinaya yung sagot niyang hindi pa. Nagpakulay ng 100 Swedish krona. Yan, si Martin B. Thank you. At sa kay Tetay kanina. Meron siyang message at last nakabalik din ako ulit sa live session
sa pinaka-best of all the rest. Undisputed, Big Love from Sweden, watching mostly sa mga upload nyo but still loyal Emmys to them. Yes! Thank you, Martin B. At kay Tetra kanina, Tetay, 800 yen ang kanyang pinakulay. Ito mga Martes, si Cocoy De Santos, natulala sa kaseksihan ng BMX star na si Rob Ginto. Mas sexy naman talaga si Rob. Sexy talaga. Ayun na nga, medyo pahinga ngayon ng Viva Max. So, kinuha rin ng GMA si Rob Ginto para mag-guest sa Batang Riles. At ang eksena nila sa dressing room ng isang ukay-ukay, may nagsusukat si Rob Ginto na in two-piece bikini. Wow! Diba? Sa harap ni sa harap ni Kokoy. Ay, oo nga. Tingnan mo yung mata ni Kokoy kung saan nakatingin. Tingnan mo, Mr. Diba? Fu. Oo, nakatingin. Siyempre, eksena naman yan. Salbahe din. Eksena naman yata. Eksena naman, hindi naman yung behind the scene. Eksena daw yan. Eksena nga yan, di ba? Oo. Hindi pa, di ba? Ano? Hindi pa. Wala pa naman Wala pa. Ngayon pa Tama lang. si Dean, tama siya. Tama, si Kokoy yan eh. Oo, si Cocoy. Tapos, parang tumumba. Nagkagulatan sila. Dahil niya tumba. O, nagkagulatan sila. Pero itong si Rob Ginto, in fairness, magaling tong marunong Marte. At saka maganda. At sorry, si Rob ba sinasabi mo? Ito, Akala ko Ginto. si Coco. Mahusay naman yan. Mahusay din naman yan. Talaga. Diba? Naman pa ba yan nung bench? Pero may Hindi, si Royce Cabrera yun. Si diba? Royce. Si Royce, di ba? Oo. Naging Favorite yung Royce sa chocolate. Anyway. Naging guest namin dito yan, dalawang yan. Di ba? Ito ang dalawa? Oo, di ba? Si Royce at saka si Cocoy, di ba? Oo. Ano, di ba natin makuha nga bahala naman sayang. Kumbaga pero dead ba lang niya si Cocoy. Anong ginagawa nilang dalawa nung project yun? Batang Riles. Sa Batang Riles. Kasi medyo tahimik na yung di ba? Eksena nga. Eksena yun, di ba? Diyan lang, di ba? Alam mo lang si Cocoy. Pero totoo pa rin yung eksena. Ayaw mo ba, Rose? Eksena pa na sa Batang Riles Ba't yun. parang ayaw mo? Kasi naguguluhan na ako. Eksena naman eh. Kaya nga, eksena nga. Doon nga yung eksena na gulat. Sa Batang Riles. Parang napasubsub siya sa dibdib ni Rob. Di ba? The usual subsuban scene, di ba? Malay ko. Yung mga eksena. Ay, nadapa ako. Yung mga gano'n. Kasi nga, pinanood ko na kasi wala ng basketball eh. Uy! Nagka-champion lang kagabi Kagabi lang? Diba yung yung talk and text, tropang Kagabi ba? No, isang linggo taga. Friday. Friday. Ay, nako. You can't question Junardo about basketball. Ganon. Okay, mga Marites, yan po, yun lang. Hello, mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe, kaya naman, subscribe na, mga Kamarites! Ito po, Ejercito, inayunan ng Supreme Court ang graft conviction. Yes, lumabas din yan actually last week pa. Kasi nga diba, for the longest time, kinasuhan ng ombudsman itong si dating governor ng Laguna na si ER. Pero matagal na yung yung kaso na yan. So, lumabas ang desisyon, di ba, na Supreme Court na mismo ang nag-agree or nag-affirm or yun na, di ba, tama? guilty siya. Guilty siya or dahil doon sa parang kontrata or something na hindi dumaan sa public bidding, chuchu-chuchu. Naalala ko pa yan pag nagpapapress con dati nung may mga pelikula siyang nilulaunch. Bonggang mga talaga, kaya siguro mas bongga kasakay nanalo ko dyan ng rep. Sa favorite ni mas bongga ba yan kasakay Before. Kasi dati halos lahat. Kung may 100 na in-invite, parang 100 din yung lahat binibigyan. Pero, dapat ko ba i-share to? Sige na, go. Pero alam nyo, noong time na yun, ako nakaramdam naman ako ng awa dun sa mga empleyado ng Laguna. Lalo na yung district hospital. Kasi meron akong kakilala dyan na doktor who passed away during COVID. Nawawa ako. Habang tayo
sa press. Sa entertainment media. Sa entertainment media ay, in a way, nagsasaya. Quote and unquote, na nagpapakasasa. Yes. In a way, sa mga raffle, sa mga giveaway. Alam mo sila, hindi pa sila sumusweldo ng Christmas, New Year. 13 months wala pa. Tapos, madalas daw, pag nagpapasweldo, hating gabi na or tapos may camera pa. Ito ay galing sa kwento. Actually, nabasa ko yan. Yung sa gabi nagpapasweldo. Tapos may kasama pang camera. So parang ako, siyempre, dahil in a way, sabi ko, Nag-guilty ka. Parang naawa ako sa kanila. Yeah, They are doctors, They are doctors. At nagtatrabaho sa gobyerno. Sa gobyerno. Tama. Kasi ako naalala ko nung mga time na yun, talagang bongga kung bongga. Alam naman ng kasama natin. All out ka nun eh. Hindi ko na nga inuuwi yung mga napapadalo na ko, binibenta ko na on the spot. On the spot, baby. Di ba yung mga saku-sakong bigas, ref, TV, washing machine. Gamit ko pa. Hindi totoo. Hindi totoo. Kasi that time, may mga movies siyang ginagawa. Naalala ko yung Asyong Salonga. Yung kay Ginaldo ba yun? Yung kasama niya si Ate Guy. Ginaldo. Meron siyang Ginaldo. May mga ganun siyang pinopromote na movie no. Tapos kung lumabas man yung gumulong nga yung sinasabi nating hustisya, eto yung decision ngayon ng Supreme Court. Kinatigan ngayon yung naging decision ng Ang tanong ko, attorney, appealable pa rin ba ito? Pwede pa niyang i-appeal ito? May Supreme Court na ba ito? Oo, Supreme Court na. Court of Appeals, di ba? Hindi, wala na. Supreme Court na nga itong nag-affirm eh. Pag sinabing with penalty na yung decision, wala na. Pag sinabi with penalty, kung ano yung parusa, yun ang papataw na sa kanya. Pero sa ngayon, kagaya nun, with penalty na yung... Wala pa namang nire-report na may with penalty na. Ilang years ang Normally, graft and corruption yung charge. Hindi ko alam, pero mahaba yun. Mahaba. So pagka gano'n na i-appeal niya, kailangan ba siyang mag-serve na ng sentence or dahil ina-appeal ay naka-bail or something? Kagaya nila, di ba, yung mga plunder charges nila, Senator Bong, sila Jinggoy, di ba dati nun, di ba? Oo. Nasa loob pa rin siya. Pero siya hindi naman siya nakakulong pa. Hindi ko lang kung nasan ba. Baka nga naka-appeal, tapos baka may bail ba yan pag ganyan? Hindi ko alam kung bailable lang ba yung... Para sa susunod na gines natin si Yorme dito, alam natin ng mga technicality. Yorme. Bakit naman nai-relate kay Yorme? Grabe corruption na sasabihin. Sa'yo na lang Kasi diba, hindi ang ibig ko sabihin, paliwanag mo yan, Amber. Pag may issue na ng politika. Paliwanag mo yan. Makinig kayo. Makinig kayo mabuti. Laruin ni Amber yung sinabi niya. Go! Para pag may usapin, para may pagkakataon na mag-guess natin siya kasi political issue na. Di ba? Lalo at alam natin, dahil ito si June, ang dami rin niyang naunawa sa ganyan. Kasi ang tinatanong ko dito, makinig kayo, ano ba? Kasi di ba, kasama doon sa parang naging parusa sa kanya yung perpetual disqualification from holding or running for a public office. So ibig sabihin, election nga, di siya nag-file, ibig sabihin talagang hindi na siya pwedeng kumandidato dahil or pag nag-apila siya, pwede. Ay, hindi ko maintindihan Hindi ko si Kibuloy nga, running for senator Diba? Pero pinatawan ba siya ng perpetual disqualification? Wala naman yun, hindi man siya Only in the Philippines. Depende kasi kung ano yung kaso. Kumbaga, tsaka depende sa abogado kung anong nila, paano nila i-depensa ang kanilang kliyente. Yan ang gusto ko ipadiscuss kay Yorme pag humarap sa atin dito. Yorme talaga. Sige, ibalik mo pa ulit. Hindi mo pwedeng yung lawyer. Lawyer na lang. Basta i-guess natin si Yorme. Ay, kasama sa election dahil mayor na siya. Gusto ko kasi i-guess si Yorme. Tuloy-tuloy natin. Nandun sa Domingo Santiago sa Sampaloc. Saan mo ngayon? Hello mga taga-Sampaloc. Pag-guess si Yorme, sabihin, Ambet, ano daw yung gusto mo? Meron daw issue kay ER, tapos naisip mo daw ako. Issue kay ER? Ba't ako kailangan paliwanag? Gusto lang po kitang i-guess dito, kaya binanggit ko lang. Ganon! Tuloy natin mga ating Maritesan. Ito, finale week ng Ang Himala ni Niño and Their Own Miracles, PhD. Yes, magpifinale. Last 2 weeks na lang ang Himala ni Niño na napapanood tuwing umaga sa TV5. So, diyan, alam naman natin si Zion Cruz, ang napaka-cute na si Zion, ay nagwagi na ng mga ilang acting award. Yung huli nga kung saan nanalo ka rin
sa PMP Ay, Star oo. Award. Ay, oo. Nakakatawa best yung speech niya. talaga? Tapos sabi ko, tinanong ko sila anong himala na naniniwala ba siya sa himala? O naniniwala siya. Sabi ko, during the series, meron bang naging himala, either big or small sa buhay mo? Nakatawa. Sabi ng bagets noong una, wala po. Kasi ganyan. Tapos nagkwento siya, isa daw sa pinag-pray niya, magkaroon ng acting award. Sabi ko, oh, that's the miracle na natanggap mo. Sabi niya, oo nga. Doon niya na-realize. Tapos, parang ang saya lang nila dyan sa show na yan. Parang naging banded sila. Even si Carmi Martin, sobrang grateful siya sa TV5. Kasi daw, parang dito, naa-allow siya kahit mag-guest siya sa ibang network. Yung kumbaga, hindi mahigpit, hindi maano sa kanya. Lalo naman si Kay Brosas, di ba? Parang naging TV5, ano na talaga siya, talent. Tapos si Sir Freddy Webb, naalala ko lang tanungin. Kasi di ba dati senador yan? Tapos ngayon, sabi ko parang yung longevity nyo, mas nagtagal sa entertainment or sa acting, ayan, or as an actor compared dun sa pagiging politician or public servant. Nauna muna siyang basketballista. Yes, I know. Sabi niya, considering yung mga nangyayari sa politika ngayon, sabi ko, happy ba kayo na ang longevity nyo ay sa entertainment at ano? Actually, medyo malayo yung sagot niya sa tanong ko. So, inulit ko uli yung tanong ko. Medyo nalalayuan pa rin ako sa sagot niya. Pero parang medyo nakukuha ko din yung punto niya. Parang sa salita niya, parang medyo iba ang politika ngayon. Kaysa doon sa time niya. Parang siguro kung noon daw kasi, ginawa niyang ehemplo si taga Mandaluyong din, Neptali Gonzales. Senator Neptali Gonzales. Kasi daw yun parang yung bahay na dating, ano yung bahay maliit, ganun pa rin kahit na yun parang siguro baka naging ano niya yun. Naging idolo. Di, pero tsaka yan, ang ganda ng pangangatawan ni Sir Freddy. Freddy. Very yan. Ka-gym ko yan. Tapos sabi ko, in fairness kay, crush ko yan. Pero matagal ko ng Freddy niya. Crush ko yan sa gym. Sabi ko, pag ako nagkaedad na gusto ko Freddy Webb. Kasi ang ganda ng katawan niya. Tapos, diba? Very conscious sa kanyang Pero yung tanong niya tama, sabi kasi parang mas nag-stay siya sa showbiz ng mas matagal kaysa doon sa pagiging atleta niya at senador niya. Pero kung tingnan mo, gusto ko marinig sana sa kanya, it's a good decision. Pero yun lang iniisip ko na baka ganun ang sagot niya. Kasi malayo siya sa stress ng politika, di ba? Kaya maganda katawan niya. Correct. Tapos ngayon, enjoy pa rin niya yung craft niya. Pagpatuloy pa rin siya. Tsaka siguro kasi atleta I mean, basketballista kaya na-maintain niya yan. Hindi lahat ng atleta. Sa bagay. Mas bata sa kanyang atleta, di ba? Alam mo. Kanina nadaanan namin si James Yap. Bakit hindi na maganda katawan ni James Yap? Kanina nadaanan namin yung nung magra-rally sa San Juan. Sa San Juan. Kaya nga, hindi na maganda katawan ni James. Hindi ko nga nakita. Nadaanan lang namin. Hindi na naging pabayan. Example. Kaya naman ako napapaisip. Hindi na maganda ang katawan ni James. Last year ko maganda pa rin. Maganda pa rin. Actually, yung nila, yung mga tawag dito, yung line-up ni Mayor, puro mga atleta. Basketball players eh. From Don Aliado. Sa San Juan. Sa San Juan. Lahat sila panalo ng huli. Din pala. Ano na nangyari? Si Renren Ritualo, tatakbo din doon. Diba? Tatakbo wala. Tapos siya kasi si Paul Artadi. Tapos na. Tapos si paring James nga. Si paring James. Wow. Ay, hindi ba? Paring James pala Pre! Nakilala ako niya nung sila pa ni Chris Aquino. Ay, ako ang nagpakilala sa kanya kay Chris. For the record. Knowing you, ito mga Marites. Ito, netizens nag-react sa pag-unfollow and unfollow ni Mami Min Pag-follow at unfollow. Pag-follow at unfollow ni Mami Min Bernardo kay Mark Alcala. Ito na nga. Ano ba yan? Alam naman natin na nalilink nga si Catherine Bernardo dito kay Mayor Mark. So, syempre, ang mga netizens titignan. Nako, pina-follow ba? So, in short, nakita nila nung una na mayroong isang netizen na nagsinabi na, uy, pina-follow ni Mami Min si Mayor Mark.
Tapos biglang may Kinaumagahan. sumagot. Parang hours later, or parang days later, biglang may sumagot. Hoy, huli ka na sa balita. Naka-unfollow na. So, ginawa ko, katulad mo, chinek ko. Totoo nga. Wala, hindi ka na follow. Pero hindi ko nasaksihan yung follow moment. Ang istorya dyan, parang gabi, finalo, kasi parang gusto magpadala ng private message. The following day, kasi nga, may chika nga, dahil dudugtong ko na ba? Balita mo? Sige, okay lang. Kasi di ba parang birthday something, may nag-prepare yung family ni Catherine. Parang hindi yata daw nagpakita or hindi sumipot si Catherine. Doon sa inihandang pa-party sa kanya. Ni Mayor? Ni pamilya, ni na Mami Min. May ganun na? May ganun na? Kaya lumabas na rin yung isyong gusto niya maging independent, subukang mamuhay mag-isa. Actually, may interview si Mami Min na sinabi niya na hindi niya pinangingialaman. Hindi siya nangingialam kay Catherine. Pagdating sa love life. So parang independent woman o independent lady naman si Catherine at hindi siya nangingialam. So yun naman yung statement ni Mami Min. Out of the blue, di ba? Biglang may ganung labas. Nakakagulat. Ganun ba pinaka-statement niya? Parang parang ayaw na ni Catherine. Parang ganun ang dating sa akin ng statement ni Mami Min. Ayaw na niya pinapakailaman siya? Parang hindi. Parang may sarili. At 29. This point in time, at 29, parang meron ng kung magkakapable na si Catherine na mag-decide. Totoo naman. Na pagdating sa love life. Pero sabi ni Mami Min, parang syempre andun pa rin siya to say pa rin na hindi okay yan. Or okay yan. Lalo't maraming chismis. Kung totoo man chismis na nakakarating siguro sa kanya na kita mo yan, paiba-iba na nagiging boyfriend, puro celebrities, chuchu-chuchu, and so on and so forth. Kumbaga yung record din naman kasi hindi natin marami naging girlfriend to si Mayor. Na paiba-iba, na parang 1 year lang daw ang expiration. Naku, sino ba dating jowa? Si Ashley, di ba? After Ashley, yung volleyball player. Meron pa, may nauna si Mika Reyes. Tapos may nauna pang isang celebrity. After ni Ashley, si Mika. Si Mika muna. Si Mika ang huli. After ni Ashley. Diba? So parang may ganong record na kung totoo. Pero hindi namin po kinukumpirma na jowa daw. Pero may mga chismis kasing lumalabas na parang may influence na ngayon ito. Lalo pat hindi naman din dinideny or kinukonfirm na may something nga sa dalawa. O diba? But I think naman si Catherine, sa tagal ng kanilang pagsasama ng kanyang nanay para maiahon ang kanyang karera, hindi naman siguro basta-basta na lang dahil sa boylet or dahil malaki ang respeto ni Catherine sa mami niya. At saka diba, nabanggit nga natin, diba, kaya maganda ang finances nila dahil din sa tandem nilang mag-inay. Pero iba talaga pag-ibig ang pumasok sa puso ni relate ka. Hahamakin lahat. Lumaluma. Hamakin lahat ang sinabi ko, hindi ko pa dinudugtungan. Nagkakaroon na ng issue yan kapag yung family or friend. Di ba may chika din na yung BFF daw ni Catherine para nagkakaroon sila ng... Yung girl, yung basketballista na basketballista ba yun? Oo, nag-sport din yung babae na yun. Yung kyong. Para nagkakaroon sila ng issue din ni Catherine. Sabi, dahil din sa love life. I don't know. Hindi ko pa masyadong... Hindi pa nahalukay. Hindi pa nahalukay. Hindi ko masyadong nahalukay yung issue na yun. Pero nabasa ko na rin yan. Yung best friend niyang girl, no? So, especially 1K na kung totoong may mga ganyan, baka nga si Catherine, baka lang baka naman si Catherine ay nafo-fall into someone na maaaring ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi ganun kaboto. Doon na nagkaka-conflict. Talaga, totoo, ganun yun. Pero minsan ako kaya lang dapat din makikinig din yung tao na yon sa family at sa mga kaibigan. Kasi madalas kapag medyo puso ang sinusunod, hindi mo napapansin na itong mga to ang nakakakita ng nakakakita ng mga red flag. Huwag masyadong yung parang may tapalodo may tawag doon, yung sa kabayo. Di ba nakatingin ka lang doon sa mahal mo, dapat medyo kanan ka rin. Ako kahit hindi ko pa kilalang masyado itong si Mark Alcalao, may mga friends ako na kamag-anak niya, hindi talagang para sa akin lang po ito hindi sila kasali. Hindi talaga maganda ang impression ko sa kanya pagdating sa pag-ibig. Ako kasi wala akong masyadong sa kanya, hindi siya masyadong nose Ako rin Dahil dyan, may surpresa kami sa inyo. Parang sandali lang kasi sumunod na doon si Mika na Pumupunta pa yun sa mga volleyball games. Sige, eto na. Nakita mo yung pintuan niya sa likod mo. Nandyan. Hi, Ma! Ano ko lang, masyadong
nakikinabang din in a way. Siyempre, Mark diba? Alcala. Una-una, alam naman natin isa sa mga pinakasikat ngayon si Catherine. Politics, bongga. May sabi ni Jules Z, best friend ni Trina. Yun, Trina. Best friend ni Catherine, si Mika. Best friend ni Catherine. Sino Mika? Mika Reyes? Hindi niya sinabi, Mika Hindi, lang. Best friend ni Trina, parenthesis, best friend ni Catherine. Si Mika. So parang sinasabi niya si Trina tsaka si Mika ay friends. Ito si Lisette. Basayan natin. Sige nga. Yung best friend po ni Kat is Trina. Ito, tama. Trina Goitinko. Ito, alam ko talaga best friend niya. Tama na basketball player. Si Trina po is best friend din ni Mika Reyes. Yun sinasabi na ex ni Mark Alcala. Hindi po nag-birthday greet si Trina kay Kat, kaya po na issue. Ayun na. So, maaaring may red flag si... Baka lang may red flag si Trina kay Mark Alcala dahil nga best friend niya si Mika na naging ex ni Mark. Tapos nauugnay ngayon kay Kat. Galing, connect the dots. Sino nag-ano sa ano ba yan? Sa message? Thank you, Lizette. Tsaka si Jules Z. At least dalawa silang nagsasabi. Ito na. Sige, ito. Sige ba? Bahala na kayo. Ito, David Licauco. Dream maka-work si Catherine Bernardo. Dahil Catherine Bernardo pa rin ang pinag-uusapan. Nakakaaliw lang kasi di ba nung bench fashion, body of work fashion event, ang sweet-sweet nila, nag-uusap sila on stage, ganyan-ganyan. Na syempre, dami na naman mga, bagay rin pala silang dalawa, ganyan-ganyan. Hanggang finally, sa isang interview nung nanay mismo ni David, bata pang mami niya gusto pakilala sa'yo. Para matuwa ka naman kay David. Hanggang nanay mismo ni David ang nagsabi na, yes, totoo ever since, parang dream ng makatrabaho ni David daw at natutuwa daw siya na sana magkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho nga yung anak niya si David at saka si Catherine. Yun lang naman yung issue doon, yun lang yung kwento. Naku, natanong ko yan si David tungkol kay Catherine. Kasi nga, medyo napag-usapan sila after ng bench. Body of work. Sabi ko, bakit titig ka daw kay Catherine? Sa finale. Sabi niya, kasi sexy daw talaga si Catherine. At talaga naman daw, kitang-kita yung pinaghirapan ni Catherine ng kanyang kaseksihan. So, parang natutuwa si David na medyo napag-usapan sila. Yun. Tapos, at hindi niya dinidenay talaga na gusto niyang makatrabaho itong si Catherine. Dahil bata pa lang daw siya, pinapanood na niya si Catherine. At in fairness, nakabilib ako ni David na enumerate niya mga movies ni Catherine. Pati teleserye. Ay, paray. Talagang siguro niya. Tapos yung nanay nga niya, hindi ko alam kung kay Kuya Boy siya nagpa-interview, na sinabi ng nanay niya na matagal ng inaambisyon. Sabi ko, bata pa? Ganyan pa siguro. Ang ganda na ni Catherine. Sabi ko pa, hindi. Sabi niya, ibig niya sabihin, bata pa lang siya. Halos magkakasabay sila. Pinapanood na talaga niya. Wala daw siyang pinapalagpas na movie at may pinabi pa nga siyang movie na umiyak siya childhood siguro magkasabay, halos magkaedad lang yan, no? Yun. Diba? So what can you say, David? John? Kinukumusta ka ni Dean? Anyway, mga Martes, ating Cheese of the Week brought to you by... Meron pa epekto yung ating sunod na chika, ating Cheese of the Week brought to you by... Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites! Hindi nyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7. Siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Nilaktawan niya itong isa. Wala na, di ba? Itong kay Kim Soo-hyun. Anyway, ito na nga hindi yun yung ugbo. Oo nga. Nilaktawan. Wala. Ito naman mainit na issue. Kim Soo-hyun may official na pahayag na PhD, the authority. Wow, grabe yung authority. The Korean Entertainment Authority. Ngayong araw na ito, March 31. Tama, no? Official na nagsalita. Humarap si Kim Soo-hyun sa mga member of the press. Siyempre. Baka mamaya hindi lang entertainment press nun. Dapat invited ka. Oo nga. Sa Korea. Pero bago mo ituloy, ito yung after na magbigay ng pahayag si Lee Min-ho. Sino Lee Min-ho? May nagsalita, may sinabi siya Lee Min-ho? tungkol dito. Oo. Sige na.
Hahanapin ko. Sige, tuloy mo. Si Lee Min-ho ng Nagbigay siya ng statement Hanapin muna. na kinakampihan niya na may tuloy. sinasabi sa tungkol doon sa na nakarelasyon yung namatay. Na nagpapatunay na mayroong something. Si Lee Min-ho? Yes, eto. Sige, hanapin mo. Hanapin ko. Go. Diretsoin mo yan. Oo nga. Naka-Rose na iskupan ka. Oo, parang lang so Lee Min-ho na magkasalita. Yes, nagsalita siya. Hindi, may mga ibang... Anyway, ayun nga. Ilang linggo na itong pinag-uusapan, itong issue ni Kim Soo-hyun sa kanang na mayapang aktres na si Kim Se-ron. So, siguro, para in a way, matuldukan, but I'm sure hindi pa to. Lumabas na si Kim Soo-hyun, nagsalita na siya. Siya mismo ang nagsalita, pero nakalagay naman dun sa... statement. Hindi, nakalagay dun sa parang hindi memo. Ano ba tawag sa gano'n? Yung advance na note na magkakalita na si Kim Soo-hyun bukas, pero wala pong ia-allow na mga questions. Kumbaga, siya na lang yung parang may advance advisory. Parang advisory, parang gano'n. So, galing-galing mo, Bets. sinabi ni Kim Soo-hyun, una sabi niya, inamin niya na I'm a coward, which means duwa na duwag ako. Basta mahaba kasi yung statement niya at kita-kita naman, umiyak siya doon habang nagkahalita. At muli itinanggi niya na siya ay nagkaroon ng relasyon kay Kim Se-ron nung si Kim Se-ron ay minor pa. 15, oo. Yes, inamin niya na nagkaroon sila ng relasyon ng for 1 year. Pero hindi na siya minor. Okay. So yung relationship nila ended parang around 4 years ago. Parang legal na. Yun ang ayon kay Kim Soo-hyun. Then, itinanggi rin niya na may kinalaman siya or yung kanyang company na sinasabing parang ginipit si Kim Se-ron kaya ito nag-suicide. Okay. Itinanggi niya lahat yon. At sabi nga ni Kim Soo-hyun, hiningi niya ng tawad, hiningi niya ng paumanhin kung naging duwag man siya o kung ano man siya. Na nung time na, kasi during yung series ni Kim Soo-hyun na Tears. Queen of Tears. Lumabas kasi si Kim Se-ron. Nag-post siya ng picture nila together. Na nakakiss. Na parang kinikiss siya ni Kim Soo-hyun. Itinanggi ng management ni Kim Soo-hyun na there's something going on or nagkaroon sila ng affair or anything. Hiningi ng tawad yun ni Kim Soo-hyun. Pero sabi niya, kung sakaling babalik sa sitwasyon na yon na may Queen of Tears, ganun pa rin daw ang gagawin niya. Still, itatanggi pa rin niya yung naging relasyon nila. Bakit daw? Kasi to protect the drama, to protect the mga co-stars niya, to protect the production na kasi alam niyo sa Korea kasi hindi talaga kagaya sa atin na lahat ng issue parang pwede basta may serye, may ongoing movies, may ongoing drama. No, kasi naniniwala sila doon na halimbawa ikaw may partner ka dito. Tapos ang pinag-usapan yung personal life nung bida, ano yon, sobrang no sa kanila yan. Parang ang dating nun, nadidiscredit yung effort na ginagawa ng buong production. Oo. Saka parang disrespect din yon sa co-star mo. Kaya sabi niya, kaya ako in a way, naiintindihan ko si Kim Soo-hyun kung gano'n na naging, gano'n na naging desisyon niya na itanggi mo na yon. Yon. So, ito pala yun, sorry. Yes, si Lee Jin-ho, siya yung YouTuber kasi na naglabas na di umano, na napatunayang totoo na si Kim Se-ron ay nagpakasal noong January sa isang American. I think American And then, nag-divorce din agad. Okay. Tapos, January 8, 2025? Yun, yes. Tapos, siya din na naglabas na di umano yung nagpa-abort. Pero ito ay hindi na napatunayan. Itinanggi nung pinakasalan niyang guy, wala daw abortion na naganap. Pero totoo may kasalan. Totoo may kasalan. At inamin. Mali pala ako, Lee Jin-ho. Okay. Lee nga. Isang letra naman kasi. Lee Min-ho. Sorry ha. At least isang letra, J and M. Magre-react ang mga fans ni Lee Min-ho. Anyway,
ayun na. Kaya nga nandiyan ka para i-correct, di ba? So, Lee Jin Ho, yun. So si Kim Soo-hyun, tutuloy nila, ididemanda nila yung lahat nagkalat ng mali. Even, lalo na yung Gasero, yung isang YouTube din na talaga naglalabas ng kung ano-ano mga di umano ebidensya. Pero may mga ilang na-prove na parang hindi naman legit. Yung, fabricated yung di umano chat or something. Alam mo, hindi ko din maintindihan Pati yung family ni Kim Seo na pagtitingnan mo, base din sa kwento nung Lee Jin Ho, yung YouTuber. Parang nung time na nabubuhay yung si Kim Seo-ron. Parang hindi, they were not around. Pangbaga. May ganong implikasyon. So, yun. Nung nawala, parang dinidiktik nila lahat kay Kim Soo-hyun. Para bang ang goal ba nila ay babagsakin si Kim Soo-hyun. Pero bakit nga ngayon lang nagsalita si Kim Soo-hyun? Kasi nga, nung time na yun, may Queen of Tears. Okay. Saka siguro, alam mo, let's face it, totoo naman, hanggat may tatanggi pa rin naman at kung wala na, di ba, dito din naman nangyayari yan Kaya lang nag-iba yung takbo ng pangyayari. Bigla nagkaroon ng suicidal. So siguro, syempre may patay nang involve. Patay. At saka siguro, baka tinatanong niya, bakit ngayon na nagsalita? Timing lang din talaga. Kasi ang dami ng inaano sa kanya, binabatong kung ano-ano. Tsaka kailangan niya na sarili niya. I mean, in fairness, nung bago to siya magsalita, medyo lumilinaw na, di ba? Bago siya magsalita, mas maganda to na medyo malinaw na ng konti. Tapos may confirmation na on his part. Pero sabi din naman ni Kim Soo-hyun, alam niya na sa pagkakalita niya na to, hindi rin naman niya alam kung the people will believe him or malalo magagalit sa kanya. Baka lalo lang magagalit sa kanya, tama. Pero kumbaga, ang sa kanya is he took the guts na magsalita na lang. Once and for all, maklaro. Pero nakakaloka, hindi alam ni pamilya no Kim Soo-hyun na nagpakasal siya sa isang Amerikano. Kaya shock Kim Soo-hyun. Actually, shock sila doon. Diba? Nung lumabas yun. At Amerikano pa, hindi naman showbiz. Tahimik silang lahat doon nung lumabas. Parang nagulantang sila na may ganitong Ito yung nilabas ng YouTuber na si Lee Jin Ho. Yun. I stand corrected. Ano ba itong nusulit mo dito? Kasi pasensya na. Alam mo si PHC kasi ang kabisado niya yung mga pangalan. Alam niya. Kami kasi sa paulit-ulit naman. Lee Chun-chun. Pareho ng dating sa amin. Nakakaloka yung Lee Min Ho. Kaya pala yung mga reaction nyo. Kasi nabasa ko talaga yung alam mo ba? Lee Jin Ho. Sa Korea, hindi kagaya dito na yung mga artista, pag may issue, mga makikisawsaw, di ba? Doon talagang, ganyan. Tapos si Lee Min Ho. Of all people, Isang superstar din. Pero alam mo ako talaga, just the same, I still wish na sana malagpasan to ni Kim Soo-hyun. Totoong lumabas talaga kung ano yung katotohanan. Kasi kawawa kung hindi naman talaga niya to ginawa, I mean, kung ang naging pinakakasalanan lang niya ay na-involve siya at nagkaroon siya ng relasyon at dinenay niya, criminal offense na ba ito? Hindi nakakaloka lang talaga yung cancel culture kahit yun sa mga sponsor. Actually sa Korea ang daming, di ba yung naglabas ng mga kung ano yung mga sponsors niya, yung mga ineki siya agad-agad. Sa Korea usong-uso yung mga cancel culture. Doon nagsimula actually yan. Kim Soo-hyun, mahal ka namin. Ay, tama ako, Kim Soo-hyun. Si Gase yun. Yun yung parang YouTube. Sino naman si Gase yun? Yan yung YouTube na parang di ko alam kung ano yung obsession niya kay Kim Soo-hyun. Babae ito si Gase yun. No, not sure. Bakla. Not sure. Parang yan Parang isang Baliw, YouTube Kumbaga sa atin, parang si Gaza. Si Sian. Ayok na ba Grabe. Pero lalaki daw. Kaya nga, inaano ko lang, binibigyan ko lang ng counterpart dito sa atin. Kasi di ba may mga ganon? Ang una kasing lumitaw dyan, nakakadalawa ka na. Yung parang kasabwat ni Gase yun, parang kasabwat niya, yung tita nitong si Kim Seo-ron. Grabe naman itong mga kamag-anak kay Kim Seo-ron? Ayun nga. Anyway, ang nakakalungkot lang, alam mo, ang ganda din ang sinabi ni Kim Soo-hyun na even the dead, parang cannot find peace. Sabi niya. Family and relative. Alam mo, naloloka tayo, mga Koreano pinag-uusapan nating natatakot ako kay Ambit. Dalawa na yung taong na-implicate sa mga statements. Sino kaya yung pangatlo? Hinahanapan ko lang si
sikat yung Queen of Tears kasi dito. Oh, tsaka yung iba pa mga series, si Kim So Yoon. Actually, ngayon, Diba? Ganun tayo ka-invested. tingin ko wala pa ulit nakakasurpass ng Queen of Tears in terms of yung natamong kasikatan. Viewership, yung ano. I think yun pa rin. Since Sino last tinalo year. nila? Si Crash ba? Of course na. Sino tinalo ni Queen of Ang tagal Tears? na ng Crash Landing. Landing, yung Tinalo ng pandemic Queen. pa yun, ano ba? Hindi ko masabi. Di ba merong number 1? Tapos syempre sila yung... Sino tinalo ng Queen of Tears? Hindi, kasi ang Queen of Tears uli Ito, yung parang sino medyo to? phenomenal Si- yung naging... Pero sino yung nandun sa hanggang tuktok? dito talaga pinag-uusapan. Sige na nga, basta... Hindi ko sure. Sino ba? Sige na nga, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! O mga kamarin, sa gulo-gulo namin, ano? Nag-enjoy po kayo dahil nais namin kayong imbitay na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Oh, di ba? Okay, ito. Kim Suron ka talaga. Balitang PBB naman tayo, mga Marites. Ito. Walang AC recess. And mamaya pa yung recess. AC and Ashley out. Ashley emotional sa paglabas ng bahay ni Kuya. Dire-diretso ko. Ito. Diretso mo na. Hindi, unahin muna natin itong paglabas ng dalawa. At Yeah. pagpasok na may pinasok na dalawa. Kauna-unahang naging evictee. Tama ba? Ay sina AZ Bonifacio at Ashley Ortega. Itong kauna-unahan na tong dalawa na to ay unexpected talaga. Ang daming nagulat na talaga sila ang na-evict. Kasi ako nga, ang feeling ko, ako personally ang feeling ko si AZ hindi may evict. Kasi kailangan niya siya maghahakot. nagbibigay ng ng drama, ng issue, ng gulo, ng diretsuhan na. Si Ashley naman, maraming humahanga kay Ashley dito. Maraming nakakasimpatya, parang ganon. Especially si Mabi, di ba? Hindi naman. na nagulat nga, syempre, ikaw Pero, pa. ang Oh. sinasabi nga na si Ashley ay nadamay kay Yes. AC. Yun. Sa pagiging nega-toxic, Yes, ganon. kaya ang dami-dami kong comment na nabasa na hindi deserve ni Ashley. Hindi dapat si Ashley na evict. Ibalik nyo si Ashley, mga ganong comment. May panawagan ng gano'n. Yes. Tapos ngayon, pero alam mo, ayan kita mo, ito, itong looks nila na yan. Sa looks nila na yan, si AC kasi parang, ako personally... Pero grabe yung hagulhul ng AC kaysa kay Ashley ewan ko kung gaano ang hagulgul niya ngayon, paglabas niya, pag nabasa niya, yung mga comments sa kanya, kung ano yung naging impression sa kanya ng outside wall, di ba? Lalo pat may balitang hindi rin siya sinalubong ni Harvey. Ayun na. Ay kasi di ba sinasabi din ng mga netizen, nako Harvey. Ngayon, tinignan ko yung IG ni AC, wala pa siyang update since na lumabas siya. Okay. Tapos si Ashley, tingnan mo yung look niya. Alam mo na nakita ko yung look. Lungkot na lungkot talaga nakita ko yung siya. look ni Ashley. Magkaiba ang mukha ng kalungkutan, Pero si Ashley, para siya talagang Sincere. Di makapaniwala. hindi yung para siyang wala. Parang Blanco. Kaya sabi ko, although parang nga hindi pa talaga deserve ni Ashley na lumabas, but the way yung looks niya, yung parang yung state of emotion niya, or Nagtatanong nga baka ang mental tingin niya, health din, baka it's good enough na rin na na-evict siya para, kasi baka nga nade-depress talaga din sa loob. Sa loob. Oo. Pero may issue din bago siya lumabas, yung nagkinala yung totoo niyang nanay, di ba? Yes, nag-pour out siya ng mga nangyari through Gabby Garcia. Then yung nanay niya, bago siya lumabas, parang pinadala siya ng letter. Kaya siguro abangan natin ngayon sa paglabas niya kung magkikita na sila. Yeah, but anyway, ayan. Yung emosyon ni Ashley dito parang, anong Iba, di ba yun? Hindi, Hindi nga, parang wala siyang parang walang Actually nga, parang blanco hindi nga. nag-sink in. Oo. Ano nangyayari? Unlike nitong isa na drama siya na nakita ko pa nung luwaka pa siya doon sa dalawang bumalik, dalawang lalaki na bumalik sa loob. Deserve. wala nga. Kay AC. Kay AC Meron, marami. oo. Lalo pa sinasabi nga na hindi sinalubong ito ni Harvey. Pero hindi ko talaga ina-expect na lalabas na siya. i-evict to ni Diba? Kuya. Oo. Ito na nga maraming pumasok na issue dyan. Balikan muna natin itong si Tapos Ashley. si Ashley, makikita mo sa kanilang dalawa, like si Ashley paglabas niya, ang daming mga sumalubong na kahit kanina lang nakita ko sa Sparkle, tinalubong siya doon. Binigyan siya ng welcome. Iba pa nga umiiyak pa. So I mean, ibig sabihin talagang
nakatouch siya ng lives ng mga nasa labas, di ba? Nakilala siya dito. Kaya naman, ang kanyang boyfriend na si Mavi Legaspi ay sobrang proud sa kanyang girlfriend. Ay, dito sa isa, hindi natin pwedeng masabi. Wala pa eh. Wala pa, di ba? Lalo pa doon sa loob, may lumalabas pa rin mga photos doon na gino-joke pa rin siya ni Michael Sager, di ba? Ayun na. Huwag ka mag-alala, paglabas mo nandoon ako, kasama ko si Harvey, may ganon, drama. So anyway, pinag-uusapan nga din yan kay Ashley, kasi di ba nasa Ashley, pinag-uusapan din yung Catherine Bernardo at saka yung Mark Alcala. May mga nag-aasa, may mga umaasa na baka si Mike ay tumalubog? May maikwento rin daw ito kasi di ba sinasabi nga parang pinupush siya na ano ba talaga yung naging real cause ng inyong breakup kasi ang ganda naman yung samahan. Pwede bang basahin ko to total na dito tayo sa topic na to. Okay. Nakita ko lang. Sabi ni Ashley SM, ay Ashley, baka fan naman to ni Ashley din. Sabi niya, lumabas si Ash para sa kanyang mental peace. Mm-hmm. Si AC pinalabas para sa peace of mind ng mga viewers. Hello! Ang witty, yun lang. So anyway, ito na, dugtong mo na. Mga bago sila, Emilio Diaz at Vince Maristella. Yun. Yung housemates, habang si Michelle D naman ay ang bagong guest housemate. Kasi nga last week, ang guest housemate niya ay si Gabby Garcia nga. Maganda naman yung naging interaction niya with the PBB housemates doon sa loob. Pero this time, nakakaloka nga kasi yung kulay ng buhok ni Michelle D at saka kulay ng buhok ni Clarice. Pareho. But anyway, pinag-uusapan yung pagpasok ng dalawang gwapo. Ito nga si Vince Maristella at saka si Emilio Daes. Si Emilio Daes sa ABS. Kapatid ni Michael Daes. At itong si Vince naman from Sparkle. So sabi, ano ba kuya? Parang alam na alam mo ang weaknesses ng mga akla na ang lakas-lakas ng support ngayon sa PBB. Kasi puro gwapong mga lalaki na daw di umano yung nakapasok ngayon sa loob. Mas maraming yung lalaki ngayon. Lalo pat may mga, di ba, may bilay na dito mga tayo noong nakaraan na talaga namang si Felix Bacat kung mag-emote, naglalakad at lahat, naka alas 11, alas 12, mga ganon. Asahan na daw natin with this two. May bit-bit na clock! Tatawag asahan na rin natin na sa dalawang ito meron din. Di ba si Vince na guest natin dito dati? Yes. Gwapong bata to. Naging guest na natin. Sila Emilio, na talagang mga pangahan sila nila. Pero gwaping din itong Emilio Daes, ha? Ay! Ano ba yan? Alam ko yun actually. Ano ba yun? Alam mo, inquiry sa reaction mo. Na-prove ng mga marites na isa ang baklita. Kaya kuya, masaya kami. Pero alam mo, hanggat walang napapatay ang ilaw na yan, hindi yan titigil sa pagbaksak. Kasi last episode, di ba? Ilang beses na yan na bumabaksak. At saka sa Bigla ilaw. ako na-realize, paano kung ito naka-ano yun? Hindi napansin mo ba yun? Nanonood ako ng, di ba? Reyna ang tawag kay Kay Michelle. Kay Michelle, di ba? Tapos kilala mo si Josh Ibanez sa UST player. Yung una dati pangalan niya, Snow White. Yung maputi. Biglang tinawag nung game nila laban sa FPU. Tinawag ang na tawag Reyna? sa kanya, Reyna Diyos. Oo, talaga malandi. Ano ibig sabihin? Parang nagkasabay ba? Coincidence lang ba na may dalawang Reyna? Maraming Reyna, pero Reyna ng TV. Natawala ako Reyna, di ba? Reyna rin. Nag-level up na si Diyos, ha? Oo. Ay, Reyna naman talaga siya sa volleyball. Kahit hindi nila kilala. Hindi nila kilala natin. So anyway, habang nasa labi itong si Michelle, inaasahan nga raw. Sa PBB nga, hindi ako makareact doon pa. Ay, grabe. Grabe ka naman. Alam mo, dahil dyan, sa pagpasok ni Emilio at saka ni Vince, manood ka, iba ang galawan. Kaya ako naiingit ako kay Esnir. Ako hindi. Oo, pagkatapos ma-interview si InDrive. Pero ikaw ba kaya mo sa loob ng bahay ni Kuya? Hindi. Ako rin. Hindi ko kaya. Paano ko offeran ka ng malaking TF? If the price is right. Sabi ko na eh. Sabi ko na Kasi mo kang pera. Joshua, alam mo na. Diyos ko, money is the root of All. Pero hindi ko yung kaya. Ang dami ko seremonya. Hindi ko magagawa. Hindi ko kaya. Okay, yung si Ivana, di pinakita ka boy, amunan na naligo na sa 5 minutes ang paligo, di ba? Tsaka hindi ko kaya yung mga challenge na gano'n hindi maliligo. Ikaw mamatay ko. Oo, yung magpapakalbo, Ay, tinanong nga si Jillian Ako sa Noir. PR ko di kaya. Parang mamamahay ka mamamahay eh. ka. Eh, si Ivana nga, isa't kalahating araw ba o 2 araw? Kasi may challenge siya taga Ano yata? Di ba? Ang sakit nun. Si Jillian nga tinanong daw. Jillian Ward. Kung sakaling pumasok pa.
Ay, hindi ako, kasi lagi ko natutulog. Matagal ako maligo. Yung ganyan. Di tsaka hindi ako marami ako seremonya, hindi pwede. Fruit. Anyway. Ito na. Dala mo magre-resist na Sanjo Marudo, pwede ang chika pero no pictures with Jose Anuali. Bakit? Doon yung sa nasa beach sila. Doon sa yung kaya, Camp Rally ni, kita sila kasi merong ini-endorse guest nga si Jose Anuali dahil kaya sa imbitasyon ni Sanjo. Tapos andun ni imbitasyon ni Silvia siguro nag-imbita sa kanila. Tapos andun si Sanjo. Chika. Si Sanjo, may pinopromote din pa ng party list. Chika sila. Tapos sabi na, pictures na. Hindi pwede. Hinila ng manager niya si Jose. Talaga? Kasi nga may party list din Close pala. na talaga sa manager ni Jose. Kasi nga alam mo na. So ibig sabihin Close talaga siya. Di manager dahil meron din pinopromote. Na-invite ka. Ini-endorse si Jose Anuali. OFW party list ba yun? Workers. OFW, di ba si yun? Si Marisa Del Mar. Tama pa ako. Papalit sila magchika. Pero bawal pictures. Kasi nga pareho sila merong ini-endorse yung party list. Dahil lang doon? Oo, siyempre, di ba? Pero hindi naman sila naka-t-shirt ng party list. Si Jose naka-t-shirt ng party list. Naka-t-shirt kasi. Kaya. Pero kung naka-civilian yan, I think pwede naman. Ayan, de las Alas, binawi ang green card petition para sa ex. Buti naman. Mr. Fu. Talaga yung sinabi ko, buti naman. Una, di ba, nagkaroon ng interview dati si Miss Ai kay Sir Boy Abunda. Napag-usapan natin dito. Na tinatanong kung babawiin ba niya. Sinabi niya hindi. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Posible dahil sa, sabi nga natin, nabanggit na rin natin sa show, na baka ngayon pala nagsisink in kay Miss Ai yung mga nangyari sa kanya, sa kanila ng kanyang dating asawa. Plus, asawa pa rin. Plus, nakagather siya ng mga dokumento, mga resibo. Tsaka marami pa siya mga nadiskubre. Nang di umano'y pagtataksil. Kaya naman updated din tayo dahil na-i-post naman din niya itong mga nadiskubre niya. So ito na nga ang latest. Nung una, balita pa lang na binawi. Tapos biglang nagsalita na mismo si Miss Ai sa kanyang, ito sa Facebook ko to nakita. Sabi niya, sa mga nagtatanong kung totoo ito, kasi may item nga na binawi yung green card application. Opo, totoo ito. Salamat sa mga sumuporta. Through the darkest moments when I felt abandoned and alone, God has been my constant source of strength and comfort. His grace has helped me cope with the pain, giving me the courage to keep going, one day at a time. Thank you, Lord, for never leaving my side. At sa aking good son, salamat hindi mo ako iniwan. At sa mga kaibigan kong hindi din ako iniwan. God bless you all. Love you, Mama Mary. Love you, Lord. So, siya mismo nag-confirm na totoo nga na binawi na o na-revoke na. So, nakalagay automatically. So, ibig sabihin, wala na. Wala. Kung bababa, hindi na siya pwede mag-stay doon. Ayun nga, kailangan bumalik na ni Gerald sa Pilipinas. Unless magbakas, hindi pa sila divorce. Di ba? Parang yung... No, okay na salba sila sa US. Yes. So, kailangan niya muna i-divorce si Miss Ai bago siya makapagpakasal. Halimbawa, kung may papakasalan siyang another American citizen. Parang marirevoke din yung mga working permit yata niya. Malamang. Kasi green card na yun Kasi kung dadin na yung application mo, syempre, wala na. Kasi kaya ka naman nandun kasi meron kang current or ongoing na proseso para doon sa green card. Pero baka naman mag-stick siya ng legal counsel, minsan gano'n pwede rin, halimbawa, pwedeng mag-back to zero yung green card status niya, pero baka naman mabigyan siya ng chance na, working permit, yung mga gano'n. Posible. Pwede naman yung kasi labanan din yan ng kailangan makakuha ka ng magaling na lawyer. Baka tutulungan siya ng kanyang current girlfriend or partner ngayon. Ang present ba ngayon ay American or Pinay din daw Parang sinabi ni Miss Ai dun sa post parang Pinay. Pinay din, pero mayaman daw, di umano. Mayaman naman siya. So but anyway, syempre, yung mga netizens, yung mga netizens, sinuportahan talaga si Miss Ai. At sabi pa na, kulang pa daw yon. Syempre, galit na galit. Alam mo naman, ang babae kapag may babaeng nasaktan, syempre yung mga babae din, nakaka-relate sila, lalo na kung meron silang experience. So sinusuportahan nila yung naging desisyon ni Miss Ai na wag na ituloy yung application para kay Gerald. Yun.
Well, abangan natin. Abangan na lang natin. What's Sa airport. next? Aabangan mo ba? Okay mga Marites, ito na po. Sisters Brand, grabe ang suporta sa Kim Pao movie. Page D. Yes, kasi kanina kasama ko si Miss Eileen Choigo ng Megasop Incorporated ng Sisters. Ang Sisters, sanitary napkin ang ine-endorse ni Kim na napkin, di ba? So, nagulat ako. Kasi di ba usually, ang mga brand na ine-endorse ng artista na may movie, nagpapa-black screening naman talaga. Nagpapa-black screening ng 1, twice, thrice. Aba, na-shock ako kanina. Alam niyo ko ilang black screening Marami. ang ginawa ng Sisters Sanitary Napkin. Sa nationwide? Nationwide. Wow. Bilang suporta kay Kim, siyempre damay na si Paolo dito. 61 theaters. Wow. Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Sabi ko, ay, kikita nga talaga to. Sa 61 theaters pa lang, nationwide. Parang mag-e-end yata ang kanilang Black screening tomorrow. Kasi kasi 1 week na yon, di ba? By Wednesday. But anyway, 61 theaters. Sabi ko, wow, grabe Miss Ai. Ang swerte ni Kim, actually. Plus may iba pa yan. Kasi ang nabasa ko, mga nasa 200 plus. Marami na black silang mga screening. So, ibig ko sabihin, talagang kumita ang My Love Will Make You Disappear through black screening talaga. Alam mo, yan na talaga yung labanan ngayon ng mga pelikula. Kailangan talaga marami nagmamahal sa'yo at mga mayamang nagmamahal sa'yo para makapag-black screening. No? Hindi, pero in fairness naman, doon sa kay Miss Eileen, ibig sabihin, love niya talaga si Kim. As endorser nila. As endorser niya. So, ibig sabihin, baka meron naman din talagang na ibibigay sa kanya si Kim. Most likely naman. Actually, second year yan ni Kim ngayon ang alam ko, i-renew uli yan for another year. Pero sabi ko, wow, grabe pa rin ang suporta. Di ba? 61 theaters. So 100,000 mo na lang ilagay, conservative yon sa isang black screening. Kaya nga doon kasi may mga sinehan sa probinsya na mga 50 lang, mga less than 100. So lagay mo na lang sa 100,000. Basta times 60, Diyos ko, hello. Million yun, no? Kaya nga. Kung palagay mo 100 seats, ang sine ngayon 350, pinakamababa. 350 times 100, edi 350,000 na. Sa isa. Sa isa pa lang. Diba? Kaya talagang yung isang sinihan daw namuhunan talagang sister. Kumbaga, pinakita talaga ng Sisters ang suporta at pagmamahal nila kay Kim. So I'm sure naman, na-appreciate to ni Kim. Yeah. Diba? At pwede ba natin sabihin na damay na doon si Paolo? Of course. Kasi siyang leading man. Oo, kasi hindi naman pwede magpa-screening na alisin niyo si Paolo. Alis mo na si Pao. Dahil hindi naman endorser ng napkin si Paolo, alisin niyo si Paolo doon sa movie. Kasi nahanap ko, sana may mga ini-endorse din si Paolo na gano'n din sana ginawa kay Paolo. Pero alam mo, kung yun naman ang ibig kong tukuyin doon. Ikaw na naman siguro dyan, kung yung mga lead stars ng mga local movies, ay talagang yung mga ine-endorse nila ay gano'n ka supportive sa mga pelikula ng mga artista. Alam mo, malaking chance na kumita, makabawi yung mga producer. Kasi minsan ng mga producer, gusto lang naman nila makabawi din para makapag-start ulit. Correct. So palabas pa po ang My Love Will Make You Disappear. Diba? Okay mga Martes, siya po ating isang linggong Chismis! Agad-agad! Oo. Nagmamadali.